Nadismaya si DPWH Secretary Vince Dizon nang makitang aberyang dulot ng hindi matapos-tapos na road rehabilitation sa Barangay Rafael Noveleta, Cavite. Inaksyonan ng DPWH ang hinaing ng mga Caviteño dahil sa matinding traffic na nararanasan sa lugar. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. Hindi pinalampas ni Public Works Secretary Vince Dizon ang hinaing ng mga Caviteño dahil sa matinding traffic na kanilang nararanasan sa kanilang lugar. Mahigit 2 buwan na kasing ginagawa ang kalsada sa Barangay Rafael Noveleta, Cavite para sa rehabilitasyon ng kalsada at drainage improvement. Dismayado naman si Secretary Dizon nang madatnan niya ang aberyang dulot ng hindi matapos-tapos na road rehabilitation sa lugar. Kailangan pa bang magpunta ako dito, makita ko sa social media, tapos kailangan pa ako magmumura dito, magalit para lang mapabilis to? Hindi dapat ganun. 2 buwan na kasi ang nakalipas at parang walang usad ang ginagawang kalsada. Napag-alaman din ng kalihim na hindi agad nagawa ang mga natamaang pipeline habang patuloy ang rehabilitasyon sa kalsada. Dahilan ito para bumigat ang daloy ng trapiko. Merong mga tinamaan na linya o may mga nag-leak na linya ang Maynilad. Kailangan talaga mag-coordinate ang utilities, water utilities, power utilities, para hindi na nagtuturoan. Kasi ang nangyari dito, 2 buwan nagtuturoan dito eh. Kaya hindi maayos-ayos eh. 1 kilometro ang haba ng ginagawang kalsada habang kasama rin sa rehabilitasyon ang pagsasaayos ng drainage system sa lugar. Madalas din kasing binabaha ang Noveleta dahil catch basin ng lugar. Ang maliit na kalyeng ito ay ang nag-iisang daanan at nagkokonekta sa ibang bayan sa Cavite gaya ng Noveleta, Kawit, Cavite City at Rosario kung saan libo-libong residente ang napeperwisyo araw-araw dahil sa trapiko. Cavite is the biggest province in the country. Biggest. Yung population ng Cavite, ano na yan, para ng mga syudad yan sa Metro Manila, ganun na kalaki yan. 4.4 region census. Di ba? Tapos ganito yung mga kalye natin. Diyos kong perwisyo to. Nangako naman ng water utility at kontratista na papaspasan ng rehabilitasyon ng daanan. Habang pansamantala munang maglalagay ng maayos na daanan para sa mga motorista hanggang matapos ang kalsada ngayong Desyembre. Aayusin natin, papatagin natin, gagamit tayo ng mas maayos na materyales para kahit na umuulan, hindi magpuputek, hindi magpapathole, hindi magbubutas-butas. Samantala, binisita rin ng kalihimang na Tenggang Noveleta Expressway sa Cavite. 2020 pa umano itong sinimulan at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos dahil sa utay-utay na budget. 2 kilometro pa lang umano ang nagagawa at 5 kilometro pa ang kinakailangang gawin para matapos ang proyekto. Tinitiyak naman ni Dizon na popondohan na ito para mapakinabangan sa susunod na taon. Instead na 6 lanes ang gagawin with the roughly 800 million, gagawa na lang tayo 2 lanes muna para lang makonekta na natin ang buo. Kasi ang nangyayari nga, pinipilit na 6 lanes. Kamukha nito, 6 lanes to. Di ba? Pero, wala naman, hindi naman nakakonekta, hindi din nagagamit. Itong Noveleta Expressway o Novelex ay inaasahang magkokonekta sa Cavite City, Kawit at Noveleta. Pero dahil ito ay nakatenga, hindi mapakinabangan. Kaya parang embudo ang ilang daanan sa ilang bahagi ng Cavite. Kaya naman tinitiyak ng DPWH na itong Novelex ay mabubuksan ng 2 linya sa 2027 para kahit papano'y mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko dito sa lalawigan ng Cavite. J.M. Thompson, para sa Bayan.